So, mamove din yung mouse din. Sige na lang, paano lang try to remember na, sige, pagkagot lang natin para maka-demo sa musunod pa. Pagaling. Okay, so session, where is that? So as I said last time, no, we need to implement what's called a persistent login. So meaning, kung nanay nakalagin na nanay nakalagin nga user sa atong ibali sa atong application, dapat kung i-close niya ang browser, bisan pa i-close, kung wala niya ginagawa, hindi dapat ma-remove yung credentials. Pareha sa Facebook ng mga websites. So, muna siya ginatawag na session. So, session is a special na array in PHP. Special So, may example sa special array in PHP. Pareha sa post, no? Si post o si get. Now, the same way that this works is that if kailangan ta mag-set o mga session data, kailangan nato i-declare sa sulod sa session nga array. Pero if ma-remember ninyo, how do we get the value from the post array? Diba? Dito sa page or dito sa magaling ta mag-login, diba? Here, kailangan ta mag-declare of name, right? Name of method. So pag-declare ito sa name of sa method, if you want to retrieve the value na sa username o sa password ng field, we need to declare kung ahatong nga post index. Gamit nato ang name nga attribute as the index sa array nga post. Now, baliktad sa session. Kaya in the first place, when creating our session data, tayo mag-buot kung sa store. So, in this case, ang atong buhaton is sa kuha, kung gibuhat is sa kuha store ang username, ang user first name o last name, ang address o ang gender. Salamat po na rin yung database. Sige, pangalan na ito. Demo na. Layon BL user. Pero pa-expire na niyo. Napaload na to. Paload na lang ako. Paload na to. Then Password sa user name, first name, user name, Gmail, gender, address.
Varchar int ang username, sir? Ang username int? Sige. So, going back. Register siya ta. So, rest. User. 1, 2, 3. I-remove siya natin. On. Okay, see if na register. Na. So we have our instance. We can log in. So how can we make it for example, gikan sa registration, di ba nag-register ta? How can we make it nga Diretso na pag siya sa successful login. ang registration, mubalhin siya sa Login. page. login page. No? What we can do is, pwede mo gamit sa header na attribute ni PHP, then iset na to ang location to login page. So may pangalan na nito ang login. I think this is login page ba? Page. Yan ang index mo din. Pwede na to siya i-change to login page or kani index mo din. Pwede na to siya i-change to login page. So say what na. We go back to our register. Biyaw lang na po ni. Ayun, diri man to ang success, right? So, ito na diri, if successful, if color query, ayun, is login page, dot php. So again, that is header, open close parenthesis, sa sunod ayun kay location, colon, what na yun? What's yung tawagan niya? Destination. Directory or link or path. Makata padulong. Now, in my case, si register o si login page na sa same nga folder. That's why magamit lang tao Period. inani. Period lang. Kabalo na ba mga ni? Sa mag-up og directory. What if si login page kay nasa separate na page? Double Sound man. Nang full na ano lugar, sir? Full na path ibutang ng Dili, relative path lang. Ayun, na full path. Di ay? Dili mo kabalo og kuan? Traversing sa directory? No. What if natay inani folder isa? Ito na to ibutang si register no, okay, folder. Sample folder lang para nalang mo basis. Yan na. Kay namang yung sa akin, gusto ta limpyo ato ang kuan. Ato ang files, di ba? Kay pagputang na to page folder. So putang na to kaning folder para sa mga registration, kaning folder para sa login. Ngani, so putang na to. Yes. Remove na to si register. So that means ang ato ang register karon ang ato ang register o ato ang login at PHP wala na siya sa same nga folder. So how do we go, no? How do we go from our file to Folder. the login page na file? Ha?
kinsa ang nasusunod sa folder? Register. Register. That means nga kailangan ta mo gawas sa folder. So double that. Ano mo na siya? I don't know if ma-visualize ang taro. Okay, this should be learned. Rush. Actually, katong suggestion niya nila nga mo gamit ng full path. That's not wrong. Pwede yung kayo. No? Pero, dili siya advisable kay number one, taas kayo. For example, let's find this file. Now, copy path. Namay na si Visual Studio Code. Now, yung dumo naman na mo. Diba? So you don't. Pwede na po niya copy relevant relative path. Pero ang problema na is relative to what? Ngayon, nag-relative na siya ibasihan. Now, the problem is, kung sa'y basis niya. The basis of this is that kaning folder na naka-open karon kang kuan, kaning folder na naka-open kang Sample. Visual Studio Code, mo yung basis, mo yung gibutangan sa relative. Pero ang atuan is how can we access the files nga nasa gawas sa folder. So, visualize nato na siya. For example, mo ni ang root folder. So, ang root folder na to is si demo. Ibali siya ang pinaka-parent nga folder. Sa sunod na yun, na si sample. Sunod ni sample na si Sa sunod ni register. sample, na dito si Register. registration. Diba? Then, kang root.php. Kaya nasa pa rin. Then, sa sunod ni root, na dito ang one files. Now, how can we make it? Kasi, technically, sa registered PHP o kaning uban nga file, wala sila nakita. No, dili din sila bali siblings. May siblings ka ng mga file na nasa same nga folder or directory. So, ang buhato na ni is, we need to make sure na makita ni register.php ang uban files. So, that means nga, diri sa ito ang path, kailangan ta mong gawas sa folder. How can we make it? Through the use of mga dots, periods, tuldok. Now, if ang atuang file is nasa same nga directory, kaya nila con dashboard.out lagi, mugamit ng taong single dot. Kung ang atuang file gani, for example, sa register, naglahi siyang folder, we need to use Double double dots. Double dot, pagawas sa iyang folder. So this means nga, okay, register.php. Maka-counter gani ng imuhang code niya o duha ka dot, mugawas siya, padulong kang demo. Okay, for example, sample. O dot, gawa siya sa next nga folder. Kung napag yung subfolder diri, another subfolder, dito na ito gibutang si reg. So, pila man ka dot. Tolo. Ha? Duwag yapon. Dot ra na siya, dot o dot. Duwag yapon. So, meaning, magdugang ka. Na? So, Ah. every dot is isa ka atras sa folder. Okay? So, tuldok isa, gawas. Gawas sa file. Another tuldok, Gawas sa gawas. folder. Pero ang nabasihan na isang folder lang ha, directory lang. Pero kung same ra gani nga directory, isa lang ka tuldok. Slash na yun. Ayaw kalimtihan slash. Kaya na lang. Para lang kung for example, sa ninyo pag i-pascal yung file dito, madili sila i-usap na yun. Where are we? Sa ito, lagi page. Try na to register kung transfer din siya. Login na, sir. Hindi, mag-register pa. Register pa. Danhang. Nasaan na eh? Ito daw? Hindi mo sa bahay. Kinabila kung kay ka. Lufo. Asa lufo, sir? Anime. So, ni Luffy. Tara.
transfer na siya. So meaning, Oh. walay char dito sa transfer. Nanagin na kay one round offline naman. Okay, na-cancel Lunay. Na. Lunay. Oh. Okay, lagi na to si... 1, 2, 3. 1, 2, 3, sir. Yes, pag log in, diretso na yung dashboard. Word. Wow! That's Para mo, iwala lang tong connect. Now, okay, start na sa discussion sa session. Okay. So if you want to create our session data, first we need to start our session. So kailangan ta mag-declare of session start in any file na mo gamit of session data or session array. So in our case, dili sa atong login.php, kinahanglan ta mag-declare of session start. Kaya dili man nato ipang store or dili nato ipang declare ato ang session data. So atong gibuhat again, nag-login na ta, di ba? Pag-login, we retrieve the relevant information for that specific user. Itong fetch ASOC. Now, once ma-retrieve na nato ang data, gikan sa atong database, padulong sa ato ang login.php, ato din siyang ibutang o session array or session data. Now, sir, diyon sa man na sir nga na-display. No, ano na-display man ni siya? Technically, dili ni siya automatic, no? Tanawon ni mo ang Butang sa dashboard. dashboard. I-connect na na yun. Tanawon ni mo ang dashboard sa akong gibuhat. Echo session. Nag-session start ko, mo ni dashboard.php. Nag-session start ko and then nag-create ko og PHP script per username, per data na kailangan. So, sorry, full name. Di ba? Echo session full name. Kaya katong username plus last name. Now, sir, yun sa man sir nga full name niya, di ba, ang atuang pag-register kay first name Separate. and last name. Na? Ano to? Concatenation. Kabalo mo sa concatenation? Yes, sir. Last. Diba? Concatenation is when Nag-sikit. Combine. combine ang ato duha. ang duha ka. Doa ka data. Ang duha ka? Data. Ari. Data. Ari. Duha ka string. Ay. String. Ari na nun. Specifically, duha ka string. Basta concatenation. Diba? Concatenation. Ay, nani ang pag-concatenate? Kasi concatenation ni Python nga ni. Plus. Class naman, di ba? So, A plus B. B. Ano yung concatenation? Yes, sir. Ang concatenation po ni PHP kay tuldok dot. So, full user first name dot Space na yun. space dot Wow. last name. Ah. Mao nang naakoy full name. Ah. So, dili din na necessary nga i-add. Ako lang siya giusa. Kailan mo kayo, mag-give the first name, your last name. No, po. Full name na lang. Diba? Ano na siya? Then we save the address, then we save the gender. Now, pag mo log out na ta, log out. Log out.php, very simple. Session start, session destroy. Session destroy deletes all session data nga ato ang disable. So kaning i-log in nato, nawala na to siya. How can we check? We can go back to our dashboard. Let's go back to our dashboard. Error na yun. Warning, undefined array. Meaning, Kailangan pang na login. wala naka-declare si full name, wala naka-declare si address, wala naka-declare si gender. Now, how can we avoid this? We can avoid errors like that by checking kung naay naka-login. Di ba? Kung na, ngano kailangan man ta naay session data? Kaya we need to check if naay naka-login. Eh kung naay naka-login, we should make it nga dili na makabalik sa register o sa login page. Eh for example, nag-login ta. Login ta. Balik din ta sa tuang login page. So
So, makalagin na punta ka another one. Diba? So, Done. sa'yo, dapat, kung kinsa to nakalagin first, siya na yun ang makagamit, punta, no? Supposedly. Kaya that's an inherent security risk. And then nakalagin na po ng another one. O diba? O di kayo kakatang mo baliktad. Para error na siya. So we need to make sure nga, for example, diri sa dashboard, muna itong number 1 nga issue. Diba? We need to make sure nga diri sa atong dashboard, kung wala gani nakalagin, dashboard. Kung wala'y nakalagin, dili dapat ma-access ang dashboard. So how can we check? We can use the isset nga value ni kanang function ni PHP. So we already have our PHP script here atong pag-start sa session. So diri sa ubos, pwede ra po diri sa taas para kung may CSS diri na lang sa ubos. Mind you, pwede ni ibutang bisag asa. Ang session start po, sir. Ang session start Ubos. sa taas din siya, above din siya ani. Before ka mag-call og mga session array, dapat unahon sa session start. Okay. Okay. So ibabaw na lang po natin ibutang para hindi mo magligo. So if is set True. siya dollar session Ay, okay. username. So tanawon lang nato if na ay session value username. Kaya kung wala username naka-save, that means nga wala nakalagin. Now, kani ang pagitaon niya is kung nag-exist. So kung nag-exist, then wala siya buhaton. Pero di ba, ato ang pagitaon kay if walay nag-logout, walay nag-login. Kaya kung walay nag-login, dili dapat Access ang dashboard. ma-access. So ato niya i-negate. Oh. Ana. So if is set, if is set, no? Kay kung false, kung walay naka-login, Diretso. kasi may tabo. Diretso sa Kaya naka-negate man, that means nga this condition becomes kung false ni siya, again, kung false, kasi may tabo. Login Login. lang. Mahimong true, kay dinegate man nato. So other words mo lagi. Diba? Kabalo mo, sani? Yes, sir. Diba? This is the negation. Pinigbalihon niya Balihon. kung sa'y result. Okay? Then, kani, we're checking if na nakalagin. Kung na nakaset. Kung wala, then false. Pag negate, mahimong true. So that means nga running niya nga condition. So atong buhaton, if wala'y nakalagin, ito, register. Change location ta to the login page. Na, sige, let's try to reload. Turak, ibalik ta to the login page. Balik ta. Ilagay ito yung pabalikod. Dashboard. Dine. Hindi na yun. Wow! Diba? Dine balik. Power. Now, let's use that idea. Diri na po ka login page. Kaya dapat sa login page, kung naka-login, dili po niya ma-access ang login page o ang registration page. So, index sa punta na. Kaya na lang nato yung goal. So, let's go to our index in PHP. Dirita sa tamang sugod. Dirita sa ibabaw mong sugod do sa salog type. So, karon baliktad po. Ana lang. Lao ng Naka-login, iuli na to siya sa Dashboard. Ano na to ni index of login page. Pati po sa login, sir. Login page. Dahil po din login ng PHP. Sa login page. Sige. So, kami naka-login. So, okay pa ta. Sige, let's login. Okay, let's go back to our Register. nakabalik sa index. How about sa login page? Login page, sir. Dili na ta atras.
Kuan man. Kuan Set. man, i-stop na nato siya, i-check na to. Now, kani siya, this is a very basic nga security measure. Just to make sure na dili lagi makagawa sa itong user sa mga mga areas sa inyong page na dili sila pwede maka-access. For Hindi example, permitted. naka-login na sila, dapat hindi sila ma-access. Register. Ma-access sa dayon, pwede po ni siya if kanang, for example, sa inyong system po na amoy mga level of privilege. When we say level of privilege, kani siya nga user, mo lang ni iyang ma-access. Kani siya nga user, kani lang iyang ma-access. Para premium benefits. Mura ginanamit tao. For example, sa inyong pre-sims. Kung mag-login mo sa inyong pre-sims, ang inyong makita, pang-estudyante. Kami po, kung malagin mo, mo makita. Admin dashboard. Ginanamit tao. O yes, admin dashboard. So, ang kailangan na is i-set again. Pinaka-basic na pang-check is i-set para sa vanilla nga PHP. Native nga PHP. Sige. Ano lang sa? Try mo sa inyo